Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ang talata na Jeremias 29:11 ay madalas na ginagamit upang magbigay ng pag-asa at inspirasyon. Sa konteksto, ipinapahayag ng Diyos sa kanila na kahit sila ay nasa mahirap na kalagayan at malayo sa kanilang tahanan, mayroon pa rin siyang magandang plano para sa kanila. Ang plano ng Diyos ay para sa kanilang ikabubuti at hindi para sa kapahamakan. Nais niyang bigyan sila ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang Kabanata 13 na ay isang liham na ipinadala ni Propetang Jeremias mula sa Jerusalem patungo sa mga natitirang matatanda ng mga bihag, sa mga pari, mga propeta at sa buong bayan na dinala sa pagkakabihag sa Babylonia ni Nebukadnezar. Ipinapaalala ng Diyos sa mga Israelita na kahit na sila ay nasa gitna ng pagkakabihag at tila walang pag-asa ang kanilang kalagayan, ang Diyos ay may plano para sa kanila. Ang plano ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap, at ito ay para sa kanilang ikabubuti. 1. Mga plano ng kapayapaan. Ang kapayapaan dito ay hindi lamang kawalan ng digmaan, kundi kaligtasan, kabutihan at kabuuan ng buhay. Ipinapahayag ng Diyos na ang kanyang mga plano ay magdudulot ng kabutihan sa kanila. As 2. Hindi kasamaan. Bagaman ang Israel ay dumaranas ng kaparusahan dahil sa kanilang mga kasalanan, hindi ito nangangahulugan na iniwan na sila ng Diyos. Ang mga plano ng Diyos ay hindi para sila ay masira, kundi upang sila ay itama at ibalik. 3. Pag-asa at kinabukasan. Ang Diyos ay nagbibigay ng katiyakan sa kanila na may hinaharap sila na puno ng pag-asa. Ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay hindi ang katapusan ng kanilang kwento. Barreriaker, paglalapat sa kasalukuyang panahon, maraming Kristiyano ang kumakapit sa talatang ito bilang pangako na ang Diyos ay may magandang plano para sa kanilang buhay kahit sa gitna ng pagsubok. Bagamat orihinal na isinulat para sa mga Israelita ang prinsipyo ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga hamon, ay maaaring ilapat sa lahat ng mananampalataya. Ipinapaalala nito na ang Diyos ay tapat, na kahit dumaan sa mga pagsubok, ang kanyang mga plano ay laging para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang talatang ito ay hindi nangangako ng agarang kaginhawahan o pag-alis sa lahat ng problema. Sa halip, ito ay isang paalala na sa gitna ng ating mga pagsubok, mayroong Diyos na may mas mataas na plano na nagtatrabaho para sa ating ikabubuti, kahit hindi natin ito agad nakikita.